Mga utol, tuwing Pasko lang siya lumilitaw. Hindi siya humihingi ng regalo, hindi rin siya umiiyak. Nakaupo lang siya sa ilalim ng Christmas tree, mag-isa. Bago ka mag-scroll, tapusin mo muna ang kwentong ito, mga utol. Hindi ito basta kwento ng multo. Isa itong paalala na baka may nakalimutan na tayong alalahanin. May isang lumang mall sa isang probinsya. Hindi na ito kasing saya ng dati. Parang kinain na ng panahon. Ang dating makulay na pader ay kupas na. Ang mga tindahan na dati puno ng tao, ngayon ay may mga bakal na rehas at nakasulat na "For Rent". Pero tuwing Disyembre, may isang bagay na hindi nawawala. Isang tradisyon na pilit nilang binubuhay. Isang malaking Christmas tree sa gitna ng lobby. Ito na lang yata ang nagpapaalala na minsan naging masaya ang lugar na ito. Si Mang Ruben ng night guard dun. 20 taon na siyang nagbabantay, mas matagal pa sa ilang tindahan na nagsara na. Para sa kanya ang mall ay hindi lang trabaho, kundi pangalawang tahanan. Kabisado niya ang bawat sulok, ang bawat tunog ng gabi. Ang kaluskos ng daga sa kisame, ang patak ng tubig mula sa tumutulong aircon, ang ugong ng generator kapag nag-brown out. Sanay na siya sa katahimikan ng gabi. Sanay na rin siya sa lungkot ng Pasko habang nagtatrabaho. Habang ang lahat ay nasa bahay, kasama ang pamilya, nagse-celebrate ng Noche Buena. Siya ay nag-iikot, tinitiyak na ligtas ang isang gusaling tulog. Pero isang gabi ng Disyembre, may kakaiba siyang napansin. Isang bagay na sumira sa karaniwang katahimikan. Habang nag-iikot siya sa ground floor, malapit sa entrance, may nakita siyang isang bata. Mga 7 taong gulang siguro. Payat ang pangangatawan. Nakalumang t-shirt na may kupas na cartoon character at shorts na medyo maikli na para sa kanya. At nakaupo siya sa ilalim ng malaking Christmas tree. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya naglalaro sa mga dekorasyon. Nakaupo lang siya, nakatingala at tinititigan ng mga kumukutitap na ilaw na para bang ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Dahan-dahang nilapitan ni Mang Ruben ang bata. Bilang guard, responsibilidad niyang alamin kung bakit may isang paslit doon sa gitna ng gabi. Anak, sarado na ang mall. Gabi na, delikado dito. Nasaan ang magulang mo? Tanong niya sa malumanay na boses. Ayaw niyang matakot ang bata. Hindi sumagot ang bata. Dahan-dahan lang itong lumingon sa kanya at ngumiti. Isang simpleng ngiti. Pero para kay Mang Ruben, may lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na hindi bagay sa isang bata, lalo na sa panahon ng Pasko. Inisip ni Mang Ruben, baka anak ng janitor na isinama sa trabaho, o baka naman may pamilyang naligaw lang at hindi na malayang naiwan ang anak. Nag-ikot siya ulit, sumilip sa mga CR, sa mga madidilim na pasilyo. Nagbabaka sakaling makita ang mga magulang. Pero wala. Pagbalik niya sa lobby, wala na rin ang bata. Nagkibit-balikat na lang siya. Siguro umuwi na. Kinabukasan, wala ang bata. Naging normal ang lahat. Pero kinagabihan, sa parehong oras ng kanyang pag-iikot, nandun ulit siya. Parehong pwesto, sa ilalim ng Christmas tree. Pareho ang itsura, ang lumang damit. Pareho ang tingin, nakatitig sa mga ilaw. Gabi-gabi, mga utol, naging ganito ang eksena. Tuwing may Christmas tree sa lobby, nandoon ang bata. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagugutom o humihingi ng pagkain. Hindi siya humihingi ng tulong. Para siyang isang estatwa, isang anino na naghihintay lang. Nasanay na si Mang Ruben. Sa una kinikilabutan siya. Pero habang tumatagal parang naawa siya. Ang bata ay hindi naman nananakot.
Para lang siyang isang kaluluwang naliligaw, naghahanap ng konting liwanag. Isang gabi, ilang araw bago magpasko, sinubukan ni Mang Ruben na lapitan ulit ang bata. May dala siyang candy, isang maliit na chocolate bar na binili niya kanina. Inabot niya ito sa bata. "Oh anak, para sa'yo." Hindi ito kinuha ng bata. Sa halip, tumingin ito sa puno, tapos sa kanya, at marahang nagsalita. Isang boses na mahina, parang bulong. "Kuya, Pasko na ba?" Kinilabutan si Mang Ruben. Hindi dahil sa boses, kundi sa biglaang paglamig ng paligid nang magsalita ang bata. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naramdaman niya ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Pero tiningnan niya ang bata sa mata at nakita niya ang pag-asa. "Oh anak, malapit na," sagot niya. Ngumiti ang bata. Isang ngiti na ngayon ay may halong saya. "Salamat po." At kasabay ng pagkislap ng isang ilaw sa Christmas tree, bigla siyang naglaho, parang bula. Kinabukasan, hindi na mapakali si Mang Ruben. Nagtanong siya sa management, may bata bang nawawala? May pamilya bang naghahanap? May report ba ng nawawalang bata sa lugar? Tahimik ang opisina. Nagtinginan ng mga staff. Hanggang sa may isang matandang staff, si Aling Elvie, na halos kasabayan niyang nagtrabaho sa mall, ang nagsalita. Hinila siya nito sa isang tabi. "Ruben, huwag mo nang masyadong isipin yon," sabi nito na pabulong. "Alam mo ba, may batang namatay dito. 10 taon na ang nakalipas." Kinwento ni Aling Elvie ang nangyari. Bago pa man ito maging isang mall na tulad ngayon, ang lugar na iyon ay nagsilbing evacuation center tuwing may kalamidad. Isang Pasko, may naganap na malaking sunog sa kalapit na komunidad. Dinala ang mga residente sa gusali. Maraming pamilya ang nagsisiksikan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang batang lalaki na naiwan. Nakatago raw ito sa ilalim ng isang maliit na Christmas tree na itinayo ng mga volunteers. Naghihintay sa kanyang mga magulang na lumabas para kumuha ng relief goods. Pero hindi na sila nakabalik. Natupok sila ng apoy. At ang bata naiwan siyang nag-iisa, naghihintay sa wala. Simula noon tuwing Disyembre, kapag naglalagay ng Christmas tree sa lobby, may batang nakikita. Hindi para manakot, hindi para manggulo, kundi para ipaalala na may mga batang hindi na umabot sa Pasko. May mga batang hindi na naalala ng kanilang mga pamilya dahil wala nang natirang pamilya. Noong bisperas ng Pasko, habang nag-iikot si Mang Ruben, may dala siyang maliit na laruan, isang kutseng de baterya. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa mismong pwesto kung saan laging nakaupo ang bata sa ilalim ng puno. Walang bata, walang multo, tahimik ang buong lobby. Pero nang tumalikod siya para ipagpatuloy ang kanyang ronda, biglang umilaw ang buong Christmas tree ng mas maliwanag kaysa dati. At sa salamin ng lobby, nakita niya ang refleksyon ng isang batang nakangiti habang hawak ang laruan. Hindi na malungkot ang ngiti. Isang ngiting nagpapasalamat. Pagkurap ni Mang Ruben, nawala na ang refleksyon. Mga utol, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa regalo, sa handaan at sa walang katapusang kasiyahan. Ito rin ay panahon ng pag-alala. Pag-alala sa mga naiwan, sa mga nakalimutan, sa mga kaluluwang hindi na umabot sa selebrasyon. Minsan, hindi ingay, hindi material na bagay ang hinihingi ng mga kaluluwang tulad ng batang iyon, kundi simpleng alaala at isang taimtim na dasal. Kung may pagkakataon kang gumawa ng mabuti para sa iba, buhay man o hindi na, gawin mo na ngayon. Dahil ang pagmamahal at pag-alala kapag huli na, alaala na lang din ang natitira. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga kwento,
malungkot, totoo, at may aral na nagbibigay pag-asa. I-follow nyo ang tamang kwento lang, mga utol, at i-share nyo ito. Baka may isang kaluluwang bata diyan na kailangang maalala ngayong Pasko.